Nakapanood ako nung British Got Talent, yung champion. At si Sydney Christmas ang nanalo. At ang kanyang kinanta na nagdala sa kanya, isa sa kinanta niya na nagdala sa kanyang panalo bukod sa kanyang galing, ay yung kantang I Did It My Way. I Did It My Way ni Frank Sinatra. Ako naniniwala na yung awit na yan, yung nilalaman ng awit na yan, marami na mga tao na paborito yung awit na yan, I Did It My Way. And sad to say, hindi lang mga hindi mananampalataya ang paborito yan. Marami ding Kristiyano, paborito yan. Yung mismong nilalaman ng awit, yung motibo ng awit, I did it my way. Kahit sa mga Reform Christian na kagaya natin, maaaring sinasabi natin, Soli Deo Gloria. And yet, in our hearts of hearts, sa ating pananalita, sa ating pamumuhay, sa ating pakikipagrelasyon, lalo na sa kapatid, sa ating ministeryo na pinagkatiwala lang naman sa atin sa maikling panahon. Hindi mo man sabihin ito ng verbal, maaaring sinasabi natin sa ating puso, I did it my way. So, examinin mo ang iyong puso, kapatid. Kilala ka ng Panginoon. Kilala ako ng Panginoon. Jeremiah 17:9, the heart is what? Deceitful above all else and desperately wicked. Who can know it? The Lord, in verse 10, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Pwede mong dayain ang kapwa mo at ang sarili mo, pero hindi natin kayang dayain ang Diyos. Ito yung last na message natin dito sa aklat ni Joshua. Makikita natin yung kanyang State of the Nation address sa kanyang huling buhay. Just like yung ating Pangulo ng SONA noong Monday, si Joshua sa huling araw ng kanyang buhay. Ilang araw na lamang at siya'y papanaw na sa mundong ito. Ang kanyang aktibong paglilingkod at pakikipaglaban para sa pangalan ng Panginoon ay matatapos na. At siya'y babalik sa alabok. Kaya ito ang kanyang State of the Nation address. Ito ang kanyang SONA sa chapter 24. Na binasa sa atin kanina. Basahin natin ng ilan muli. Dito sa chapter 24, take note sa verse 1, sila'y humarap sa Diyos. Hindi lang ito salita ni Joshua, the man of God, sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. At yan ay totoo maging ngayon, sa tuwing ang lingkod ng Diyos, mahina man siya sa iyong paningin. Kung siya'y tinawag upang mangusap sa inyo, ang Diyos na may lalang ng lahat, na manliligtas at mga hatol, ang nagsasalita sa iyo, sa puso mo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel in verse 2. So dapat kang makinig, dapat manginig sa harapan ng Diyos na banal. And then in chapter 24 verse 13, aking binigyan kayo ng lupain. Sino nagbigay? Ako ang iyong Diyos. Aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo pinagpaguran at mga lungsod na hindi ninyo itinayo. At ang mga iyon ay inyong tinatahanan. Kayo'y kumakain ng bunga ng ubusan ng olibo na hindi ninyo itinanim.
Verse 14, ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ng Panginoon. In verse 15 ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ng mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. And then in verse 29, pagkatapos ng mga bagay na ito, si Joshua na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon ay namatay. Sa gulang na 110 taon, kanilang inilibing siya sa kanyang sariling pamana sa Timnath Serah, na nasa lupaing maburol ng Ephraim, sa ilaga ng bundok ng Gaas. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng araw ni Josue at sa lahat ng araw ng matatandang naiwang buhay pagkamatay ni Josue. At nakaalam ang lahat ng mga ginawa ng Panginoon para sa Israel. Narinig ninyo, mga taong buhay, ang salita ng Diyos. Mga bata, mga matanda. At ito'y recorded sa saan man kayo sa sulok ng lupa. Ang Diyos na ito ay nagsasalita. So ito yung last address, State of the Nation address ni Joshua. I'm using here good material of day 1 ni Colin Peckham, isa sa aking material, at maganda itong mga observation niya dito. Pagkatapos si Joshua ay kanyang alalahanin ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa buhay nila bilang tao ng Diyos upang angkinin ang pangako ng Diyos. Mula kay Abraham, isang lupa na pangako ng Diyos. Mula sa kanilang pagkakaalipin ng 400 taon na kung titingnan ng iyong mga mata, walang hope. And yet, dinisplay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa harapan ng taong pinakamapangyarihan sa panahong iyon, si Paraon. Pinatay ang mga firstborn ng mga anak. 10 salot ang dinisplay ng Diyos. Hinati niyang dagat na pula. At nakatawid ang mga tao ng Diyos. Nung hinabol ng kaaway, sinarado ng Diyos at pinatay ang kaaway ng bayang Israel at kaaway ng Diyos. Sa disyerto, 40 taon, nag-provide ang Panginoon ng libreng pagkain, karne, quail, at tinapay mula sa langit. And yet, anong ginawa ng mga tao? Sila'y nagreklamo. Hindi si Joshua. Hindi si Joshua. Siya lang ang nakarating doon sa promised land. Yung kanyang generation ay pinatay lahat ng Diyos dahil sa pagiging reklamador. Walang contentment, walang pagpapasalamat. Sa ating lingwahe sa Tagalog, walang utang na loob. And then sa kanyang mga mata bilang leader na pumalit kay Joshua, gumawa uli ang Diyos ng makapangyarihan. Pinatigil ang pagdaloy. Imagine mo sa panahon natin, yung baha na ibinuhos ng Diyos ay yung patigilin. At walang nalubog sa baha. Sa panahon ni Joshua, nakatawid sila sa Ilog Jordan. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kapareho doon sa Red Sea. And then yung makapal na pader ng Jericho, paikot-ikot lang sila doon at turotot, babagsak na. Gawa ito ng Diyos.
At ngayon, ang kininyo ang lupa na hindi naman sa inyo, hindi nyo pinaghirapan. Dahil yan ang pangako ng Diyos. So yan ang gustong ipaalala dito ni Joshua. At mahalagang lugar ito, sinabi dito sa talatang binasa natin, sa verse 1 and 2, yung Shechem is very historical. Nasa harapan sila ng presensya ng Diyos at sa historical na lugar, sapagat ang lugar ng Shechem, ang Diyos ay sa espesyal na paraan ay nakapag-usap kay Abraham. Sa Genesis 12, 6, 7, dumaan sa lupain si Abram hanggang sa lugar ng Shechem na sa puno ng ensina ng More noon. Ang mga Kananeo ay nasa lupaing iyon. Nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi, lahi ni Abraham. And remember, fast forward, Galatians chapter 3, kung tayo ay kay Kristo, tayo anak ni Abraham. Ipinapakita dito ang katapatan ng Diyos sa lahat ng panahon. At maging sa panahon ni Joshua, hindi siya nagbabago. Ang lupang inyong kinatatayuan at ini-enjoy nyo na ngayon na hindi naman sa inyo, ay resulta ng pangako ng Diyos na tapat. Faithful. All the time. So Abraham, 500 taon na yon, sa araw na ito, nung si Joshua ay nag-state of the nation bago siya mamatay. And maging si Jacob sa Genesis 33, 18 to 20, ay meron ding special na paraan na ginawa ng Diyos sa Shechem. Joshua 8:30 to 35, nagkaroon sila ng renewal ng tipan ng Diyos. So itong lugar na ito, bago pumanaw si Joshua, is really special for them para ipaalala na ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay ating kakampi, ang Diyos natin ay nakikipaglaban sa atin para sa ating kabutihan, para sa ating mga pagpapalang Kanyang ipinangako. Sumunod lang tayo ng may pagpapakumbaba, may pagpapasalamat, may pagsamba sa Kanya lang, may pagtitiwala sa lahat pa ng Kanyang mga pangako. So itong message sa iyo at sa aking mga kapatid, sa chapter 24, sa last chapter, sa book of Joshua, ang Panginoon nating Diyos ay mabuti sa atin sa lahat ng panahon at nagipaglaban para sa ating kaligtasan. Kaya't nararapat na siya lamang ang banal at mapanibughuin, silosong Diyos ang ating sasambahin at paglilingkuran. Dahil kung hindi, kung yung paglilingkuran ng Diyos-Diyosan na siyang ipapalit mo sa Kanya, tiyak na sasaktan niya tayo, lilipulin niya tayo, at hindi niya tayo patatawarin. At hindi ito. Kapag hanggang sa huli ng iyong buhay, naging matigas ang iyong puso, na sa kabila ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, bilang mananampalataya, ipinagpapalit mo pa rin siya at sinasabi mo, hindi kompleto ang Diyos, hindi kompleto ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, then ito yung babala sa atin. But this is also an encouragement, brothers and sisters in Jesus Christ, na talaga ang ating Panginoon ay hindi titigil 24 oras hanggang huling hininga natin. He is with us. He is the Emmanuel. Hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. So dapat ito ay motivation para sa atin ng mga mananampalataya na lalong magalak dahil meron tayong buhay na salita ng Diyos. Sa modernong kapanahunan, kahit saan ka magtungo, meron kang cellphone na binigay ng Diyos para ilagay mo ang salita ng Diyos na maaari mong mabasa. 100 years ago, walang Bible dito. Napakabuti ng Panginoon. Sa Kanyang katapatan, nais niya na talaga tayo ay mapalakas ang loob, mapuno ng pagpapasalamat, kilalanin na siyang ating benepisyaryo sa lahat-lahat, temporal, eternal, physical,
mental, spiritual, anong bagay na hindi niya ibinigay sa iyo at sa akin. Sa mga kapatid, mapuno tayo ng pagkapasalamat at kababaang loob. Nawa ay kilalanin natin siya na ating matapat na Diyos. Na dapat nating sambahin, dapat nating paglingkuran ng may katapatan. Walang pagpapaimbabaw, kundi sa biyaya at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Tayo nagagalak. Hindi dahil tayo may tinatanggap sa Kanya, kundi dahil sa Kanyang kadakilaan na Kanyang dinisplay sa atin, sa Kanyang salita at sa ating kapanahunan. Gusto kong i-summarize ang chapter 24 sa 4 na bagay. Number 1, meron ditong paalala sa kasaysayan ng biyaya ng Diyos. Paalala sa biyaya ng Diyos. And number 2, merong paghamon ng paglilingkod sa mabiyayang Diyos. So yung una, 1 to 13 verses. And then yung pangalawa, chapter 14 to 24. And then sa chapter 25 to 28, meron ditong renewal ng covenant o pagpapanibago ng tipan sa harapan ng mabiyayang Diyos. And then finally, 29 to 33, yung pagpanaw ng matapat na mga lingkod ng mabiyayang Diyos. Pagpapaalala, paghamon, pagpapanibago ng tipan, and then pagpanaw ng mga matapat na lingkod ng mabiyayang Diyos. Una sa lahat, tingnan natin sa verses 1 to 13, dahil yung lesson dito ay talagang sa lahat ng panahon, sa iyo at sa akin, sa iglesia ng Panginoon, na tayo ay huwag makalimutan. Ano ba yung sakit ng kalimot? Ano ba yun? Alzheimer ba yun? Whatever. Bata ka pa, meron ka ng ganyan? Kami, may katuwiran dahil malapit na ako sa senior, 2 na lang. Kaya, forgive us kung merong ganong pagkalimot, pero hindi tatangkapin ng Diyos kung kalimutan mo ang kanyang kapangyarihang ginawa sa buhay mo. At yan ang sinasabi ni Joshua sa kanyang huling hininga, sa huling araw, papanaw siya, iiwanan niya ang bayan ng Diyos sa kanyang pinangunahan at gusto niyang paalalahanan kung sino ang Diyos na samahan natin ang paglingkuran. Tingnan ninyo yung keyword dyan na ginamit dito sa 1 to 13. Tingnan nyo mabuti. Sila'y humarap sa Diyos, sa verse 1. Sa verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon. And then, sunod-sunod na. Sa verse 3, kinuha ko ang inyong amang si Abraham. Kinuha ko. Kinuha ko. Binigay ko si Isaac, si si Jacob. Verse 5, sinugo ko. I sent. Inilabas ko kayo sa pagkakailipin. Verse 6. Verse 9, dinala ko kayo sa lupain ng Amoreo na manirahan sa kabilang Jordan. And verse 11, nang kayo tumawid. Then sinugo ko sa verse 12, ang putakti sa unahan ninyo, sa harapan ninyo, ay itinaboy ang 2 hari ng mga Amoreo. And then in summary, verse 13, binigyan ko kayo ng lupain. Hindi nyo pinagpaguran. At ang mga lungsod na hindi ninyo itinayo, ang mga iyon ay inyong tinatahanan ngayon. Kayo'y kumain ng bunga ng ubasan at olibo na hindi ninyo itaninim. Saan galing itong malahat ng ito? Galing sa Diyos. Anong tawag diyan? In one word, anong tawag doon sa pagdidiin ng Diyos? I gave everything. Anong tawag doon in one word? Na kinakanta natin madalas. Minsan walang meaning sa buhay ng marami. Amazing
grace. Binibigyan din dito ang biyaya ng Diyos. At siya nagsasalita sa ating lahat ngayon. Anong meron ka na hindi galing sa Diyos? Ang kaligtasan mo'y galing sa Diyos. Nang inilipat tayo mula sa kadiliman, dapat patungo na tayo sa walang hanggang. Apoy magpakailan paman. Pero dahil sa paghihirap ng kanyang kaisa-isang anak, nailipat tayo sa walang hanggang kaliwanagan. At tayo ay tumanggap ng lahat ng espiritual na pagpapala. Ephesians chapter 1. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Noon, ngayon, at maging magagawa pa natin na ayaw natin. Dahil sa hirap na dinanas ng bugtong na anak ng Diyos. Hindi yan galing sa iyo, hindi yan gawa. Efeso 2:8-9, sa biyaya kayo'y naligtas. Hindi sa gawa. Ito ay biyaya, awa, regalo lamang ng Diyos. Magandang mag-review. Palagi. Si Pablo hindi niya ito nakalimutan. Sa mga sulat niya kay Timoteo, ay sinasabi niya, ako ang chief of all sinners. Hindi niya nalimutan na siya'y makasalanan kahit siya'y matanda na. Hindi nawawala sa kanyang sarili ang meaning ng grace. Hindi walang kabuluhan sa kanya ang grace. What about you, my brothers and sisters? Anong kabuluhan ng biyaya sa buhay mo ngayon? Nakikita ba yan ng malinaw sa iyo? Sa iyong paglilingkod, sa iyong pagsasalita, sa iyong pakikipagrelasyon. Ano man ang tinawag sa iyo na gawin mo sa maikling ng panahon, na-highlight ba ang grace ng Panginoon? O ang paborito mo, I did it my way. Sinabi ko noon, maraming namatay dyan. Nakamanta niya, I did it my way. Kung hindi ka magbago dyan, yan ay ikamamatay mo at ikamamatay ko. Sapagkat yung sinasabi ni Joshua, nakita ko, naranasan ko ang biyaya ng Diyos. At ngayon ako'y papanaw na, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos natin ang lahat-lahat. We are nothing. Ephesians 2:1-3. Patay, pasaway, anak ng kapautan. Verse 12, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Yan ang buhay nang hiwalay kay Kristo. But God, Ephesians 2:4, niligtas kayo sa biyaya. Ganun ang highlight ng biyaya sa kaitiman, sa kasamaan natin. Na-highlight ang biyaya ng Diyos. Gusto ko yan at siksik talaga sa isip at puso natin. Dahil mula dyan, kapag iyong naintindihan, hindi po pwedeng magmamayabang tayo. Hindi po pwede na tayo ay nagmamayabang sa ating kapwa na parabagang sa'yo yan. Dito, sa aklat na binasa ko, ay sinamarize niya sa verses 1-4, pinili kayo ng Diyos. Verses 5-7, pinalaya kayo ng Diyos. And verses 8-10, pinalaya kayo ng Diyos. And then in verses 11-12, pinalakas kayo ng Diyos. In verse 13, pinayaman kayo ng Diyos. Ngayon, i-apply natin yan sa ating spiritual life. Buhay espiritual. Mula sa ating kaligtasan ng pagtutubos, pagtutuwid, at pagpapakabanal. Hanggang katapusan na dadalhin tayo sa presensya niya magpakailanman.
Yan ay kamay lang ng ating mahabaging Diyos. Hindi tayo karapat-dapat ni anuman. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see the beauty of our triune God. The beauty of our Savior, Jesus Christ, on Calvary. Grace lang ito ng Panginoon. Manalangin tayo na talaga may aklat si Michael Horton. Maraming Kristiyano, lalo na maging sa mga reform, hindi na amazing ang grace. Shame on us! Salamat, mahabagin ng ating Panginoon. He is always calling us, come to me, come to me. Sa ating Panginoon ay full of grace. Full of grace. Hindi natin kayang ubusin ang biyaya ng Panginoon upang tayo'y patuloy niyang hubugin at baguhin para sa kanyang kalawalatian. Sabi ng isang commentary sa NIV, the high points of that saga presented here attest his long, gracious, generous, and his steadfast commitment to Israel through thick and thin. The I-you direct address speaks volumes of the profoundly personal connection that Yahweh feels toward His people. I-you. Yan ang relasyon natin sa harapan ng Diyos. Huwag nating kaligtaan ito. At the end of the day, ikaw at ang Diyos mo. Ikaw ba'y mapagpasalamat? Ikaw ba'y mapagpakumbaba? Ikaw ba'y nagtataas talaga sa kanyang biyaya sa buhay mo na hindi karapat-dapat? Sa kabaliktaran, karapat-dapat sa atin ang kaparusahan. Remember again Paul's word to the Corinthian church, mga immoral na mga Kristiyano, binago ng biyaya ng Diyos. 1 Corinthians 4:7, sapagat sino ang nakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo pinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Yan din ang dapat mag-ring sa ating mga tenga. May bagay ka bang hindi tinanggap sa Kanya? Kagaya ni Job 1:21, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan ang attitude, mga kapatid, ng taong tunay na kahit sa kabila ng kabighatian at kahirapan, kinikilala niya ang lahat, biyaya man maging ang pagsubok, ay galing sa kanyang mabuting Ama natin, mabuting Diyos natin, at Panginoon natin na nagmamalasakit magpakailanman. And so, ang ginagawa ni Joshua, na nais pahayag sa atin ng Diyos, ang kaligtasan ay sa Diyos, wala tayong anumang contribution dito, hindi tayo karapat-dapat, ito'y biyaya lamang ng Diyos. It is all of grace, the free, unmerited favor of God. So wag natin itong kalimutan, kagaya ni Pablo. Ulit-ulit ang sinasabi ito sa kanyang ministeryo, sa gitna ng paglilingkod. 1 Corinthians 5:10, subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na binigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Nawa, maawa ang Panginoon. Hindi natin to dapat matutunan sa huling hininga lang ng buhay natin. Ngayon pa lang, now na. Mga kapatid kay Kristo. So I appeal to each one of us, mga kapatiran, magdiriwang tayo ng 45 years.
Magpakababa tayo sa harapan ng ating Panginoon. Patuloy tayong magpakababa sa Kanyang harapan. Nang sa ganoon, pagdating ng huling hininga natin o huling araw at magsasalita tayo sa ating pamilya o sino man, paalala mo ang biyaya ng Diyos from beginning to end. And so, ano yung tamang logical na commitment? Kung ang lahat ay biyaya ng Diyos, ano yung dapat na yung attitude? Anong dapat na tugon? Iyon yung verses 4 to 24. Yung paghamon ni Joshua ng paglilingkod dahil ang Diyos ay mabiyaya sa inyo. Ito ang logical. Ito ang natural. Ito ang tamang tugon sa isang tao na dapat ay puot at parusa ng Diyos. Pero kinaawaan siya ng Diyos. Kagaya mo, kapatid, at mga bata at matanda, nais na talaga kayong maligtas. Huwag lang kayong sumasama dito. Gusto niya yung talinong binigay sa inyo. Pagganahin ninyo, matakot kayo, sumampalataya kayo, nauna. Sapagat siya'y puno ng grasya. So ito ang konfrontasyon ni Joshua na binasa natin ngayon. Verse 14, matakot kayo sa Panginoon. Yan ang tamang tugon. Kung talagang na-appreciate natin ang grace, then, fear God. Reverential fear. Matakot tayo sa Diyos. And then paglingkuran natin ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 14, may katapatan at katotohanan. Hindi kasinungalingan. Hindi insincerity. And then alisin ninyo ang Diyos-Diyosan na inyong minana noon. Tanggalin nyo yan. And then, yung famous word ni Joshua, as for me, personal, and my family, we will serve the Lord. Malinaw dito ang tamang tugon. Ang sabi dito, matakot ka sa Diyos. So ang tanong ko sa inyo, ikaw ba'y may takot sa Diyos? Hindi ko tinatanong kung marami kang alam na theology. Hindi ko tinatanong kung gaano karaming ministry ang iyong ginagawa. Kung gaano ka ka-gifted, praise the Lord. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba sa iyong kaibuturan ng puso, sa lahat ng iyong ginagawa at sa iyong sinasalita at pakikipagrelasyon, ikaw ba ay mayroong reverential fear? May takot sa Diyos? May takot ba tayo sa Diyos? Yan ang tamang tugon sa grace ng Diyos. At mga bata at mga matanda, mga kaibigan, napakadami ng biyaya din ng Diyos sa inyong buhay. Dapat kang matakot sa Diyos. Iyan ang tamang tugon. Yung matalinong tao, si Haring Solomon, ang dami niyang alam. Siya nagsabi, there is time for everything. Marunong siyang makipag-usap sa mga hayop. At siya'y napakayaman, barko-barkong ginto kanyang tinanggap. Ang problema doon, 1,000 din ang asawa. At kanyang napagtanto sa huling araw ng kanyang buhay ng pagtanda sa chapter 12 ng Ecclesiastes and verse 14, ito ang wakas. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Kawikaan 9 verse 10, ang takot ng Panginoon ang pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung wala kang takot sa Diyos, sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, ikaw ay mangmang. Kaya sa paningin ng tao, ikaw ay napakarunong
sa lanumang larangan sa mundo, kung wala kang takot sa Diyos, you are full. We are full. Dahil kung wala kang takot, lahat gagawin mo. I did it my way. Your way? Okay, sabihin ng Panginoon, I will do my way. Mag-review ka sa kasaysayan kung paano niya ginawa yan. Paano niya pinatay ang kanyang mga kaaway. Maging bayan niya. Remember? Sa wilderness, 40 years, yun ang pinakamahabang funeral na ginawa ni Moses. And even si Moses hindi nakapasok sa promised land. Mga kapatid kay Kristo, mga Reformed Baptist members, fear God. Matakot tayo sa Diyos. Reverential fear, hindi yung takot na ayaw mo nang lumapit, kundi may paggalang sa kanyang banal na pangalan. Sa ating Panginoon na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Huwag ka lang gawa ng gawa, salita ng salita. Kundi magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Tama ba ang aking sinasabi? Tama ba ang aking ginagawa? Tama ba ang aking pakikipagrelasyon? Tama ba ang aking paglilingkod? Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Lahat tayo ay nagkukulang dito. That's why ang ating Panginoon ay patuloy siya ang ngusap sa atin. Without me, you can do nothing. John 15 verse 5. Walang panahon, oras na hindi natin siya kailangan, mga kapatid. Kailangan natin siya sa lahat ng panahon. And then, sanabi niya, alisin ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. And then, maglingkod kayo sa Diyos. Alam niyo, ang Diyos-Diyosan, hindi lang yung mga bagay na mga estatwa noon, maging ngayon. Lahat ng bagay, tao, hayop, everything na mas importante sa iyo kaysa sa Diyos, yan ay Diyos-Diyosan. Even yung sarili mo. Hindi ba narinig niyo na si Narcissus na siya'y na-in love sa kanyang sarili? Sinasamba niya yung kanyang sarili. Anything and everything na karibal ng Diyos, hindi niya tatanggapin. I am a jealous God. Nais niyo talagang maglingkod. Alisin ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Maging inyong pamilya, inyong anak, inyong karir. Ilagay niyo sa tama. Lahat yan ay gift ng Panginoon. Dapat natin siya mag-glorify sa lahat ng ito. Pero sa marami, naging karibal siya. Naging Diyos-Diyosan siya. Merong ba dito na kinakausap ng Diyos dahil meron kang Diyos-Diyosan na mas mahal mo kaysa sa Panginoon? You cannot serve God. Hindi ka makapaglilingkod. You cannot serve God and money. Yan ang sabi ng Panginoon. You cannot serve God and mammon. So that's marami ay kanilang pinaglilingkuran ang Diyos-Diyosan. At sa atin ito'y paalala sa tulong ng Diyos Espiritu Santo ay masabi rin natin itong binanggit ni Joshua. As for me, apart from Jesus Christ, apart from the Holy Spirit, kahit sabihin mong as for me and my house, pero sa iyong buhay, sa ating buhay, maaaring hindi natin ito magawa. Maaaring maging hypocrites tayo, pakitang tao lamang. Maawa-nawa ang Panginoon sa atin. At hindi yan basta-basta sinabi ni Joshua. Yan ay na-develop sa hirap at ginhawa, sa panahon ng pighati, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng mga challenges. Doon pa lang sa Ehipto. Hindi yan attitude na automatic lamang. And so therefore, ano man nangyayari sa iyong buhay, God is working for your good. Romans 8:28 and 29. What is good? To be like Jesus Christ in humility and obedience. Philippians chapter 2 and verse 5, let this mind be in you. Dahil siya'y Diyos na mataas. Nagpakababa, naging masunurin, hindi weather lang. Not my will,
but your will be done. Hanggang sa huling hininga. Ayan ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Kaya para kay Joshua, this is personal public declaration ng kanyang pananampalataya. As for me, at ito ay proven character sa mahabang panahon. At ito ay kanyang sinasabi bilang nagmamahal sa kanila na ngayon ay ipapanaw na. Ito ay hindi walang damdamin na pagsasalita. As for me, with all passion, you know me. Hindi ito parang wala lang. Ito yung buhay niya talaga. At ito ay sinabi niya, choose to this day. Choose. Every day, namimili tayo. Every hour, namimili tayo. Kung sino ang iyong paglilingkuran. Again, apart from the Lord Jesus Christ, wala tayong magagawa. So yung salitang choose sa panahon ni Elijah sa 1 18:21, sinabi niya rin ito, piliin ninyo kung kayo maglilingkod sa Diyos-Diyosan na hindi Diyos o sa tunay at buhay na Diyos. Remember yung prodigal son sa Luke 15, nung siya'y nagkasala sa kanyang aba, buhay pa yung ama niya, parang pinatay niya at kinuha niyang mana, at ang mana ay kanyang ginamit sa walang kabuluhang pamumuhay, hanggang siya'y maghirap, pabuti pa yung baboy, may pagkain, siya'y wala. Kaya siya'y nagdesisyon, babalik ako sa aking ama. Nag-recite siya, sinabi niya, huwag mo na akong tanggapin. Kagaya ng bilang anak, bilang katulong na lamang. Nag-isip siya, nagdesisyon siya, babalik ako sa aking ama kahit hindi niya ako tanggapin bilang anak. Pero ang ama, nalarawan ng ating Diyos Ama, malayo pa lang siya, tinakbo na siya at niyakap siya. Yan ang ating Diyos. As far as responsibility, it is your responsibility. Piliin mo kung sinong sasambahin mo. Diyos-Diyosan, naihihiwalay ka at mamamatay ka forever. Huwag tunay, banal at buhay na Diyos. At siyang soberano talaga na nagbibigay ng biyaya upang tayo ay sumamba, magmahal, at maglingkod sa Kanya. And the rest, makita natin dito ang Israel. Sa kanilang tugon sa verses 16 to 20, verse 16 to 18, sila'y nagsasabi, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ng Panginoon upang maglingkod sa ibang mga Diyos. At tingnan nyo, it's quite good. Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ang nagdala sa atin, sa ating ninuno mula sa lupaing Ehipto, is good. Palabas sa bahay ng pag-aalipin at siyang gumawa ng mga dakilang tandang iyong at sa ating paningin at iningatan tayo sa lahat ng daan na ating pinuntahan at sa gitna ng lahat ng bayan na ating dinaanan, itinaboy ng Panginoon sa harapan natin ang lahat ng mga bayan, ang mga Amoreyo. Dahil dito, take note, dahil dito, anong dito? Dahil dito sa mga tinanggap nating mga pagpapala, dahil dito, maglilingkod din kami sa Panginoon. So anong nakita nyo dito mga kapatid? Dahil dito, maglilingkod ako. Anong wala dyan? So maglilingkod ka lang pala dahil meron kang tinatanggap. Kung wala ka nang tinatanggap, maglilingkod ka pa ba? Mga kapatid kay Kristo? Pinapakita dito ang puso ng tao na hiwalay sa biyaya ng Diyos. Ang pagiging makasarili. Naglilingkod ka dahil may tinatanggap ka. Hindi dahil nakita mo
ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita mo ang katapatan ng Diyos. Nakita mo ang kabanalan ng Diyos. Nakita mo ang pangako ng Diyos. Hindi ba sapat yan para ikay sumamba at maglingkod? At yan ang nais niyang ituwid sa iyo, sa akin. Huwag kang magmalaki na ikay Reformed Baptist. Let's praise the Lord sa kanyang habag. Pero parehong katotohanan. Ikaw ba ay maglilingkod dahil sa iyong mga benepisyong tinanggap? O dahil binuksan niya ang iyong bulag na mata? Binuksan niya yung puso mo kagaya ni Lydia. At pinahayag ang kadakilaan ng Diyos. Ang kanyang layunin, ang kanyang probidensya, at ang kanyang gagawin sa kaluwalhatian. Hindi ba yan sapat para tayo ay magalak, sumamba at maglingkod? Kung hindi yan sapat, ikaw, ako, ay may Diyos-Diyosan sa ating puso. Alisin ninyo! Somebody says the logic is impeccable. If the Lord is your God, then it is total folly not to serve God. Sinabi nila maglilingkod kami. Again, sa verse 19 to 20, sinabi ni Joshua, hindi kayo makapaglilingkod. Why? Sapagkat sinabi ni Joshua, ni Joshua, at yan ang sinasabi sa iyo at sa akin, ang Diyos ay banal. And verse 19 and following, kayo'y hindi makapaglilingkod. Si Joshua ito. Hindi kayo makapaglilingkod sapagkat ang Diyos ay banal. At siya'y silosong Diyos, mapanigbughuing Diyos. Hindi niya ipapatawad ang inyong pagsuway niya ang inyong mga kasalanan. Kapag inyong tinalikuran ng Panginoon at naglingkod sa ibang mga Diyos, siya ay hihiwalay at kayo'y sasaktan at lilipulin pagkatapos ng kanyang gawan. Pagkatapos niyang gawan kayo ng mabuti. Mga kapatid, ito ay very solemn ito. Huwag mong lagay lang sa isip mo na ang pangalan mo na sa aklat ng CRBC. And then wala kang pakundangan sa iyong pamumuhay. Taglay mo ang pangalan ng pinakamataas na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito yung babala niya. Seloso siya. Hindi niya tatanggapin kung meron kang mas mahal kaysa sa Kanya. That's why sinabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pero siya muna, siyang number one, ang ating Panginoon at Hari. Kapag naging matigas ang ating puso, pag tayo ay namumuhay sa immoralidad, samantalang siya'y banal, dapat tayong magpakabanal. Siya ay siloso na Diyos. Kaya mga kapatid, kay Kristo, ito ay paalala sa iyo. Ang Diyos na nagligtas sa atin, sa iyo, ay banal na Diyos. At ang ating paglilingkod ay banal na paglilingkod. Disaster ang gagawin niya kapag tayo'y mayroong Diyos-Diyosan maging sarili mo. Anumang bagay sa mundo. It is warning in spite of encouragement. This is warning to all of us. And yet, the Israelite ay nagpilit sila. Sinabi ng bayan ni Josue, hindi, kundi kami maglilingkod sa Panginoon. Verse 21. So sinabi mo yan. And so, ang ginawa ni Joshua, nagkaroon sa verse 22 to 24, kayong mga saksi laban sa inyong sarili, na inyong pinili ang Panginoon upang paglingkuran siya, at sinabi nila, kami ang mga saksi. And sinabi niya, kung gayon, alisin ninyo ang iba ninyong mga Diyos-Diyosan sa inyong gitna. Ilapit niyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon natin Diyos, ang aming paglilingkuran, at ang kanyang tinig ang aming susundin. And that's good. Lumabas sa iyong bibig
sana mula sa puso. So nilagay ito ni Joshua on the record sa kanyang aklat at sa malaking bato. Monumento. Itong bato na ito, narinig niya ang sinabi ng Diyos sa inyo. At yan ang saksi sa lahat ng mga kita na ito. And so sa verse 25 to 28, may panibagong tipan, mayroong renewal ng tipan sa harapan ng mabiyayang Diyos. Renewal ng tipan at iyan ay ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa kanyang tipan lamang tayo'y napabilang sa kanyang mahal na iglesia. Sa kanyang biyaya lamang, ang Diyos natin ay nagliligtas exclusive sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ay kagaya sa panahon ni Josue at kagaya ngayon, ano ba ang nangyari sa atin? We need to renew. In a sense, we must repent. Magsisi tayo. At siya'y nagpapatawad. At siya'y naglilinis. At siya'y nangako, hindi kita tatantanan ng aking pagmamahal. Hindi kita iiwanan. Yan ang ating Diyos. So tayo ay magkaroon sa sarili natin ng ganyang pakikipagtipan ng may pagpapanibago. At ginagawa natin ito tuwing tayo'y nagtitipon sa ating pakikipagtipan sa Kanya. Inaalala natin sa ating banal na hapunan. Inaalala natin ang ginawa ng Panginoon. Paano kung wala ka dito? Nawa, ikaw ay kausapin ng Diyos ngayon. Ano ang iyong tipan sa harapan ng Diyos na nagligtas sa iyo? Yan yung panghuli, pagpanaw ng mga matapat ng lingkod ng Panginoon. Yun yung katotohanan. Gaano ka man tayo kagamit-gamit, mayroon tayong expiration lahat. Mag-review tayo sa kasaysayan ng ating Diyos. Dakilang tao ng Diyos, Moses, Abraham, mga propeta ng Diyos, mga apostol ng Diyos, mga reformers. Ikaw, ako, ay papanaw din. Pero ang tanong dito, paano mo gustong ikay maalala? Dito'y pinakitala dito ang mga leader na si Eleazar, si Joseph, si Joshua, na mga lingkod ng Diyos. At ang sinabi dito, sila'y naging mabuting impluwensya sa kanilang panahon. Ang mga tao, sa panahon nila, kahit sila'y nawala, verse 31, sila'y naglingkod, ang Israel ay naglingkod sa Panginoon. Sa mga araw ni Josue, sa lahat ng mga araw ng matatandang naiwan, buhay pagkamatay ni Josue, at nakaalam ng lahat ng ginawa ng Panginoon ng Israel. Yun ang impluwensya ng mga makadiyos na taong ito kagaya ni Josue. Sila ay na-encourage to serve the Lord with all sincerity and faithfulness. What about you? What about me? Maalala kaya sa ating kamatayan kahit ngayon ng mga matapat na lingkod ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Kung gusto magtapos dito, gusto kong kausapin kayo mga kapatid kay Kristo. Ngayon, ay kabubukas lang ng Olympic Games. Ang bawat isa dito ay naghahangad ng tagumpay at ng reward, ng trophy, ng pang-temporary lamang. At hindi tayo nakikipaglaban sa isang temporary na reward. At yan ang pinakita ni Eric Lieder 100 years ago nung siya'y nagkipaglaban doon sa Olympic Games. And yet dahil sa kanyang conviction, iniwan niya ang kanyang career at siya naging missionary sa China. Ibinigay niya ang buhay niya sa mga Chinese na mga kilala sa Panginoon, lalo sa mga young people. At siya'y namatay siya doon na naglilingkod sa Panginoon. At hanggang ngayon, siya'y inaalala bilang tao ng Diyos, lingkod ng Diyos.
Inisip niya ang eternal na reward, magpakailanman. At kayo, mga kaibigan namin, mga bata, mga matanda, kung kayo ay wala pa kay Kristo, alam niyo ba kung ilan ang namatay sa bagyong si Karina? 34. Inaasahan ba nila yung ulan na yon ay basta ulan na lamang? Hindi. Inaasahan ba ng maraming tao yung mga gamit na kanilang binili ay tatagal sa kinabukasan? Hindi. Winaus out ng Panginoon. Namatay ang tao. At yan ang paalala sa iyo ni C.S. Lewis. Sinabi niya, ang Diyos ay bubulong sa atin, mga kasiyahan, nagsasalita sa ating budhi, ngunit sumisigaw sa ating mga pasakit. Ito ang kanyang megaphone upang pukhawin ng isang bingi ng mundo. Sa panahon ng iyong kaginhawa na kasiyahan, nagsasalita siya ng pabulong sa iyo, akin yan, hindi ka karapat-dapat dyan. Lahat ng blessing na tinanggap mo. Sa panahon ng problema, ng kasakit, kagaya ng baha, ng pagkawala ng mga gamit, sumisigaw siya. Higit pang paghihirap ang daranasin mo. Kung hindi ka sasampalataya, maglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Choose to this day whom you will serve. By God's grace and the power of the Holy Spirit, as for me and my family, we will serve the Lord Jesus Christ. Amen. Let's pray. Aming Diyos, narinig mo lahat ng salita dito at hiling namin ng iyong habag na gamitin mo makapangyarihan ng iyong salita sa puso ng bawat isa na magpapatibay sa iyong mga anak, magliligtas sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.